Hello guys and welcome ulit sa aking another vlog. Ngayong araw ay samahan nyo kami dahil pupunta kami ng Pampanga. Kaya nga pala kami pupunta doon ay dahil nakaschedule ako ngayon ng ultrasound sa ospital na pinagpapacheck upan ko. Ilang taon na nga akong pabalik-balik sa ospital na yon at mamaya ay ikukwento ko sa inyo kung bakit. 5:30 AM nga pala kami umalis sa bahay. Inagahan nga namin yan kasi sabi nung ospital dapat before 10 AM nandoon na ako. Maaga daw kasing magsisimula yung doktor ng pag-ultrasound. Isinama na nga namin itong mga bata kasi minsan late na ako natatapos sa ospital. Tapos mamimili pa kami ng stocks. Kaya minabuti na lang namin na isama sila at doon na lang kami matulog para hindi kami nagmamadaling umuwi. Nasa 4 na oras nga yung biyahe namin mula Aurora hanggang dito sa San Fernando, Pampanga. At nandito na nga kami sa ospital na pupuntahan ko. Alam nyo ba guys, na 3 taon na akong pabalik-balik dito sa ospital na to. Year 2021 kasi, dito ko pina-check up si nanay dahil sa bukol niya sa breast. Tapos dito din siya na biopsy at na-diagnose ng breast cancer. Tapos dito na din siya unang nag-chemotherapy at dito na din siya na-operahan. Dito din siya nag-radiation noon ng 1 buwan. Kaya lang sadyang aggressive yung cancer cells ni nanay kasi lumipat agad sa liver yung cancer niya. At July nga last year, taong 2023 ay pumanaw na si nanay. Medyo fresh pa nga yung sakit kasi mag-iisang taon pa lang siyang wala. At kaya nga pala ako nandito ngayon ay dahil ako naman yung magpapa-breast mammogram at ultrasound. Last year kasi, ilang araw lang bago mamatay si nanay, ay may nakapa din akong bukol sa breast ko. Hindi ko nga yun pinansin nung una kasi umaasa ako na mga ilang araw lang ay mawawala din siya. Kasi sabi ko noon baka nasaktan lang tapos yung attention ko nga noon ay nakay nanay lang. Hanggang sa dumating nga yung araw na pumanaw na si nanay. Tapos sabi ko nga noon tsaka ko na lang ipapatingin yung breast ko after ng libing. Pero nung mga oras na yon ay kinakabahan na rin ako. 3 weeks na kasi yung bukol ko sa breast at hindi pa rin siya nawawala. Tapos hindi rin siya lumiliit at yung texture nga niya ay matigas. After nga nung libing ay nagpa-check up na ako dito sa isang ospital sa amin. Ang suggestion nga sa akin ay operahan daw agad habang maliit pa. Sabi ko nga ipapa-ultrasound ko muna at ito nga yung lumabas sa ultrasound. Nung mabasa ko nga yan ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nakalagay kasi dyan ay breast mass with suspicious malignant features. Tapos binigyan ako agad ng category 4C na ibig sabihin ay high chance of cancer na yung bukol ko. Kaya naman naisipan kong bumalik dito sa ospital na to dun sa doktor ni nanay dati at magpapa second opinion nga ako. At nung araw nga na check up na ako ay agad akong pinagawa ng ultrasound at mammogram. Hindi nga ako naka-schedule nung araw na yon pero siningit ako nung doktor at habang inu-ultrasound nga ako noon ay tinignan na nung doktor ko yung ultrasound. At ang sabi nga niya ay hindi naman daw ganun ka-suspicious yung bukol ko. Pero dahil nga daw meron kaming history ng breast cancer sa pamilya ay agad niya akong binayopsy nung araw din na yan. Biopsy lang kasi ang tanging paraan para malaman kung cancer o hindi yung bukol. Yung biopsy nga pala na ginawa sa akin ay core needle at fine needle biopsy. Bali doon ay kinuhaan ako ng konting laman sa bukol at yun nga yung iba-biopsy. Tapos yung result nun ay after 2 weeks pa. Pero yung resulta ng ultrasound at mammogram ko nun ay lumabas na after 3 days. At sa result nga ay binaba na sa category 3 yung bukol ko. At probably benign findings nga yung nakalagay. Pero hindi pa rin ako napapanatag nun hanggat hindi lumalabas yung result ng biopsy. Tapos after 2 weeks nga ay in-email na sa akin ng ospital yung resulta ng biopsy. At ito nga yung resulta. Nakalagay nga dyan na chronic mastitis yung bukol ko at negative for malignancy. Alam nyo ba, nung nabasa ko yan, ay umiyak talaga ako kay Lord. Kasi dininig niya yung mga dasal ko sa kanya nung mga panahong yan. At dyan ko nga napatunayan na napakabuti talaga ni Lord sa buhay ko. Hanggang ngayon nga ay sobra-sobra pa rin yung pasasalamat ko kay Lord. At hanggang ngayon nga, pag pinag-uusapan pa rin namin mag-asawa yung nangyari noon, ay napapaiyak pa rin kami. Alam nyo ba, na dumating kasi ako sa point ko noon na nagbibilid na ako sa kanya. Tapos dumaan pa yung 7th birthday ng panganay namin noon na sobrang lungkot naming mag-asawa. At pinipilit na nga lang namin maging masaya sa harap ng anak namin nung araw na iyon. Tapos kamamatay lang ni nanay nung mga panahong yun kaya naman yung lungkot ko noon ay talaga namang doble-doble. Dito ko nga napatunayan na sobrang hirap pala ng depression na pinagdadaanan ng mga taong nadadiagnose ng breast cancer. At naisip ko nga noon si nanay na sobrang hirap at sakit pala nung pinagdaanan niya. Bukod kasi sa sakit niya ay yung depression din ang pinaglalabanan niya. After nga palang lumabas yung resulta ko noon ay agad akong bumalik sa doktor ko. At pati nga siya ay tuwang-tuwa sa resulta ng biopsy ko. At sabi nga niya ay monitoring na lang ako every 3 months kasi may mga mastitis din daw na nade-develop ng cancer. Kaya naman ang advice niya sa akin noon ay umiwas sa matatabang pagkain at umiwas sa stress. At magkaroon daw ako ng physical exercise lagi. After 1 year nga ay ito na yung pang-4 na pagbalik ko sa kanya. Pagkatapos ko nga ditong ma-ultrasound at mammogram ay pupunta na ako sa clinic niya para magpa-schedule ng check-up. Kaya lang pagpunta ko ay nasa abroad pala si Doc ng buong
buong July. At August na nga yung susunod na consultation niya. Nagpalista na nga ako niyan at pang number 29 na ako sa listahan. At sabi nga nila, i-text na lang nila ako pag may schedule na ako ng check-up. Alam nyo ba na napakabait nitong doktor ko na ito? At tuwing pupunta nga ako sa kanya ay lagi niyang naaalala si nanay. Si nanay kasi yung unang pasyente niya na taga Aurora. Pagkatapos ko nga niya, agad na akong lumabas at pupunta ako sa McDo. Nandun kasi yung mga mag-aama ko. Dito lang din yon sa tabi ng ospital kaya lalakarin ko na lang. Sa ilang taon ko nga pabalik-balik dito sa ospital na to ay kabisado ko na yung mga nasa paligid. Alam nyo ba na sobrang dami kong natutunan sa nangyari sa akin last year. Isa na nga doon yung dapat inaalagaan nating mabuti yung kalusugan natin. Hindi lang para sa sarili natin kundi para na rin sa mga anak natin. At isa pa nga sa mga natutunan ko ay magtiwala tayo kay Lord at isurrender natin sa Kanya ang lahat. Pag dumating tayo sa sitwasyon na hindi na natin kontrolado ang lahat, ay ipagkatiwala na lang natin sa Kanya ang mga bagay-bagay. At isa pa nga sa mga natutunan ko ay dapat lagi natin chine-cherish yung mga moment na kasama natin yung mga pamilya natin. Kasi hindi natin alam kung kailan tayo darating sa sitwasyon na gusto mong bumalik sa nakaraan para lang makapiling mo yung mga taong hindi mo nakasama ngayon. O siya, hanggang dito na lang muna ulit ang aking vlog guys. Sana ay na-inspire ko kayo at marami kayong natutunan. Salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw. Hanggang sa muli. Bye!